Naging karma yata sa China ang ginawa nitong pambubuli sa isa sa mga reconnaissance plane ng Philippine Air Force nito lamang nakaraang August 10 sa impapawid ng Pilipinas sa lugar ng Bao de Masinloc o mas kilala bilang Panatag Shoal. Ibinalita ng kanilang state media na Sinwan News na 5 sa mga fighter jets nito na ipinadala sa bansang Pakistan noong August 16 ay binumba ng rebuilding Afghanistan matapos gumawa ito ng isang operasyon kasama ang Pakistan Military Forces na kilala bilang isa sa mga kaalyado ng Chinese Communist Party ng China. Ang Shenyang G-16 ay nagtamo ng major damages, sanhi ito ng mga tama ng bomba galing sa mga RPG at TOW missiles ng mga rebuilding Afghanistan na umatake sa isa sa mga malaking Air Force base ng Pakistan Air Force na matatagpuan sa Masroor sa Karachi. Ang isa sa mga Chinese fighter jets na may tail code 53080 na nasira sa Karachi, Pakistan ay siya rin ang namataan na People's Liberation Army Air Force jets na nambuli sa Philippine Air Force reconnaissance plane na NC-212I aircraft sa impapawid ng Panatag Shoal, kung saan gumawa ito ng regular ng pagpapatrolya sa nasabing lugar na nasakupan ng Pilipinas. At kung matatandaan, kinundina ni Pangulong Marcos ang inilalarawan niyang hindi makatwiran. Ito'y isang illegal at walang pag-iingat na ginawa ng mga fighter jets ng China sa Bao de Masinloc, habang nagpayag siya ng pagkakabahala sa posibleng kawalang tatag sa impapawid ng Pilipinas. Ang insidente na nangyari bandang alas 10 ng umaga ay nagbigay ng panganib sa mga Pilipinong piloto at tripulante ng eroplano na ang humadlang sa mga legal na operasyon ng paglipad sa airspace sa loob ng soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas at dumabag sa internasyonal na batas at mga regulasyon na namamahala sa kaligtasan ng aviation industry at karapatang militar. Ang mga piloto at crew ng NC-212I ay ligtas na nakabalik sa Clark Air Base 1 oras pagkatapos ng insidente sa nasabing lugar sa Panatag Shoal. Mahigpit rin na kinundina ng ating Pangulo ang insidente sa impapawid sa nasabing nasasakupan ng Pilipinas noong nakaraang linggo at nanindigan sa ating mga magigiting na tauhan ng Armed Forces of the Philippines, lalong-lalo na ang Philippine Air Force. Sinabi ni Marcos na ang mga aksyon ng People's Liberation Army Air Force aircraft ay unjustified, illegal, and reckless, lalo na't ang Philippine Air Force aircraft ay nagsasagawa lamang ng routine maritime security operations sa Philippine Sovereign Airspace. Ang pahayag ng PCO na sinipi sa sinabi ng Pangulo, halos hindi pa natin sinisimulan na pakalmahin ang tubig at nakakabahala na maaaring magkaroon ng kawalang tatag sa ating airspace. Ang Pilipinas, ani ni Marcos, ay mananatiling nakatuon sa tamang diplomasya at mapayapang paraan ng pagresolba sa mga problema sa West Philippine Sea. Gayunpaman, mahigpit na hinihimok ang China na ipakita na ganap itong may kakayahang kumilos sa karagatan at sa himpapawid. Ang Panatag Shoal o Bao de Masinloc ay matatagpuan 128 nautical miles lamang mula sa pinakamalapit na lalawigan ng Zambales. Bagamat nasa loob ito ng ating Exclusive Economic Zone or EEZ, ang shoal ay nasa ilalim ng kontrol na ng China mula pa noong 2012. Nagsimula ang pananakop ng Chino sa shoal nang protektahan ng kanilang mga surveillance ship ang mga Chinese poachers at illegal fisheries mula sa paninita ng Philippine Navy. Mula noon, napakaraming ulat na ng mga tauhan ng Chinese Navy at Chinese Coast Guard na nangahara sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea, kabilang ang pagkuha ng kanilang matataas na halaga na huli ng mga isda mula sa nasabing shoal. Ang shoal na ito ay isang tradisyonal na lugar ng pangisdaan ng mga mangingisdang Pilipino, Chinese, Vietnamese at Taiwanese na nasa West Philippine Sea, ang bahagi ng South China Sea na nasa loob ng EEZ at continental shelf ng Pilipinas. Inaangkin ng China ang mga halos buong South China Sea, habang ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan ay may kanya-kanyang mga pag-aari na jurisdiction. Ito'y ayon sa 200 nautical miles EEZ, base na rin sa batas ng UNCLOS. Noong taong 2016, na pinaulang bisa ng Arbitral Court
na nakabase sa Hague ang malawak na paghahabol at pag-aangkin ng China ay pinagtibay ang mga karapatan ng Pilipinas sa soberanya sa loob ng 200 nautical miles iisi nito. Tumanggi ang bansang komunistang China na kilalanin ang desisyon ng UNCLOS at inilalarawan ito bilang illegal at minamaliit ito bilang isang piraso lamang na isang papel. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na hindi katanggap-tanggap ang walang pag-iingat at panuksong aksyon ito ng People's Liberation Army Air Force laban sa eroplano ng hukbong ipapawid ng Pilipinas na nagsasagawa ng legal na maritime patrol sa Bajo de Masinloc. Sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na chairman ng Senate Committee on National Defense na ang aksyon ay dapat matugunan ng matatag, matibay at mapagpasyang pagkodina mula sa internasyonal na komunidad. Saad niya, we urge the Chinese government to immediately stop this clear act of aggression and adhere to international law. This recent incident is a blatant violation of international aviation safety standard and the rights of all nations to carry out lawful maritime operations. The dropping of players in the path of the Philippine Air Force NC-212I is an affront to our sovereignty. The Philippines has always advocated for peaceful and diplomatic solutions to territorial disputes with China, and this incident undermines our effort in escalating unnecessary tensions. We will not be intimidated. We will continue to defend our sovereignty with resolve and determinations while remaining committed to upholding the rule of law and promoting peace in the region. Pero sa nangyaring iyon, talagang mabait pa rin ang Diyos sa mga Pilipino dahil kahit kailanman ay hindi ito pinapayagan ang ginagawang kasamaan ng bansang China kung saan majority sa mga mamayan nito ay hindi naniniwala na may Diyos sa sanlibutan. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.